good afternoon. So, dito ko nakita talaga yung legit na bahay ng mga American Indians. Kung mapapansin nyo, ito yan. Mga pamangkin, no? Talagang legit yan. Yan ang mga bahay ng mga American Indians noong mga unang panahon. Yan ang kanilang itsura. So, di ba? Ito ang mga itsura nila. Grabe, no? Ito yung mga ginagamit nilang mga sandata, no? Yan. O, di ba? O, yung mga yan. Tapos dito ako na-amaze, talagang totoo. Meron para talaga nito. Kala ko napapanood lang sa movie. Meron para talagang ganito. Ganito talagang bahay nila. Ano kaya ginagamit nilang Parang siya eh. Parang yung niya, ginagamit na pang ano kaya to? Buffalo skin. Buffalo skin pala yan. Kaya ganyan. Oh, grabe, no? Arbab, power talaga, no? Ito, this one, let me show you the history. Sige. What was it like to live in a teepee? These were adapted in all kinds of weather in the summer. Talaga? Ayan ito yung one nila, yung trunk. Tapos meron silang case, lagay ng mga food, buffalo robe and everything. So ito siya. Diyan na nakalagay sa loob. Yes, yan yung pinakabahay nila sa loob. Tapos home of American Indians of the Great Plains. Tapos ito yung tan ng buffalo hide. Pwedeng hawakan? Yan. Tapos ito yung pinaka-model ng bahay. Ang galing, Akalain mo, may ganito pala talagang Ito lang siya. Yun talagang pinaka, Indian na bahay. Ito siya, mga pamangkin, sobrang na-amaze kami dito. To legit talaga, to legit. No. Ito pala yung kanilang pantalon, mga pamangkin, no? Yeah, Rob. Ito guys, ay mga pamangkin. This is the Odolite. Ano yan? Ito yung mga ginagamit ng mga land surveyor nung unang panahon. Paano nila susukatin yung mga land masses nila. Ayan Ito yung Odolite. Dito sila tumitingin. Tapos yung surveyor use this the Odolite to measure the vertical angles and distance to take the bearings essential for the map making. Diba? Ang galing The Odolite. Ang galing. Tapos may compass. Tara, natin isa-isa pa mga to. Wow. Thomas Jefferson, di ba? Ito, si Thomas Jefferson pala to. Jefferson was a leading figure in American expansion. Si Thomas Jefferson was a leading figure sa expansion nila for the westward. Siya yan. Ito yan siya. Tara, let's go. Abo, Arbab. Hindi, ako. Ito maganda. May ilaw na siya. Ayan siya. Tinabi. Ito ko muna, bibidyon ko muna to. Medyo malabo eh. Ayan, nilalawan na nila mga pamangkin. Ang ganda ng mga dito. Ayun, umiili sa St. Louis, mga biyahe ng barko. Tapos Simons. Ito pala yung parang city Sus, ang galing. Tapos nagiging hapon yan. Galing. Mga pamangkin, ito yung mga legit na kalesa noon. Yan Ay grabe, meron para talagang ganito. Ito yung kalesa ng mga unang panahon grabe Na-restore pa rin nila, andito pa rin siya. Legit. Yan siya. Diba? Many of the first settlers in Oregon were Christian missionaries. Ito yung napanood namin kanina dun sa may parang Siya yung si Red Cloud, isa sa mga chieftain ng panahon niya, nung era niya. Nung mga 1800.
Siya ay isang Lakota warrior. Ayan, si Red Cloud. Alam mo yung paa niya maliit lang doon, no? Maliit lang din Siguro yung paa mga niya. kasing height mo lang yan. Oo, mga kasing height ko lang siguro. Ito yung kanyang damit. Tapos, mga pamangkin, nakita niyo yung mga buhok na mga yon, yung sa may shoulders niya. Yung buhok ng mga yon, at saka itong sa both other side, they believe, yung interpretation ng mga archaeologists is sinasabi nila na it's either buhok daw yun ng mga napatay niya, yung mga nakalaban niya, at saka buhok ng horses ng mga napatay niya. Or, pwede din daw na on the other side, since siya ang leader ng tribe nila, is mga buhok din ng mga tao na tribe niya para mabigyan siya ng lakas ng loob habang lumalaban siya sa field. So, di ba? Ang galing mo, totoong buhok ng tao at saka ng horse. Tapos yun ang baril niya, mga pamangkin. So, Chieftain. Ah, di ba? Idol mo na yan, history. Arpat? Oo, ganda ng history ng ng American Indians set ano pala, kaya lang syempre territorial A few minutes later. Hi! Good afternoon. Nandito po tayo ulit sa labas ng Gateway R. Kakatapos lang namin manood nung documentary film nila kung paano nila kinreate to at paano sila nag-start. They started June 17, 1962. Yan. So, eto po yan. Tapos nagpunta rin kami sa National Museum nila sa pinaka-lower part po nitong Gateway R. Malamig po kasi. So, ito na po siya. Ayan, tignan nyo po. Oh. Yung information po, i-share ko na lang po sa inyo. Dahil medyo sobrang speechless pa po kami kung how they created din po since 1962. Yan po. Yan, dito po sa center ng St. Louis. And ayun po yung Kapitolyo nila. Then kung makikita nyo, ito po, huge ang park. Then meron silang helicopter tour. Tsaka yung mga old bridges, ayun po oh. Then dito din sila nagkakaroon ng dock. Yung mga sinaunang traders ng port, dito po sila nagdadala sila ng mga products nila from different state and yung iba other countries noong mga panahon na po na yun. Mga 1800s po. Ang ganda po ng history ng Missouri, ng St. Louis, kung paano na-create tong state na to from Indian tribe, American Indian tribes po. Ayan. Ang ganda po. Ayun o. Kasi ano na siya ngayon? National Park. Ginawa na po siya. National Park. Yan pong mga building sa likod. Mga hotels po siya. Plaza Hotel, Hyatt. Ayan. Puro mga Hampton Inn. kung papaalam tayo kay Arch, yan, the Arch. Kung papaalam na tayo at tayo uuwi na ng Illinois. Ayan, ito si Ninang Janet, si Ang Claret. So sobrang ganda. Ang dami na naman nating i-upload nito. Hinanap mo ba itong Marami tayo ma-upload. Yes. Yung taas po. mo yung Oo, ano yan, sobra. yung Bintana. parang, oo. Opo. Na ano Ayun oh, ang ganda. Ayan oh, grabe. O, saan ka nakatala ng ganitong may araw pero sobrang lamig. Para ka na sa malaking refrigerator, diba? Wala na sa talisay na garne. Wala kang makikitang garne doon. Ay, Diyos ko, napakaganda din is America kung alam nyo laang. Ay, sus ko. So, yung mga pamangkin, tinan mo may pants dyan. Tapos yung mga bibi, yung mga bata naglalaro sila doon, no? Tapos siya nag-uumpisa na, ang lakas makayaman dito mga pamangkin, no? Oo. Sus, ang ganda. Oo, ang ganda po. Huwag mo na tayo, Mabs. Ang ganda talaga dito, mga pamangkin. Lalo na pala pag maano na. Ito, Oo, tama yung pants green. dyan. Tapos, ang ganda ng mga bulaklak. Oh. Ano bang tawag dyan? Ah. Hindi pa ako natuloy. Pero kahit na ganito, sobrang lamig. Oo, lamig. Mga pamangkin, ang lamig. Whew. Ayun, ang ganda oh. Hmm? Siguro kung lahat kung may mga bulaklak na napakaganda na dito lalo. Ano siya, oh? Tapos yung medyo hindi na gantong kalamig. A few moments later.